Sa ilalim ng modernization program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bawal nang bumiyahe ang mga school bus service na lampas 15 taon na ang tanda. Nangangamba tuloy ang ilang school service operators para sa kanilang kabuhayan. May report si Rida Reyes. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang parking lot na ito sa loob ng compound ng Miriam College sa Quezon City ang nagsilbing opisina ng school bus driver at operator na si Mang Lito. Kung tutuusin, mas mahabang oras pa nga raw ang ginugugol niya sa pagtambay rito habang naghihintay sa kahuli-huli ang estudyanteng kanyang hinahatid sundo. Bawat bata tinuturing naming anak. Wala tayong ibang pinagkukunan dahil ito yung source ng income ko talaga. Ever since. Dito rin na nagtapos yung mga anak ko sa pamamagitan ng school service na to. Pero ngayong umabot na sa 15 taon ang edad ng 3 school bus na kanyang ino-operate, nangangamba si Mang Lito. Sa ilalim kasi ng modernization program, nakapapatupad lang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hindi na pwedeng bumiyahe ang mga school bus service kapag lumagpas na ito sa 15 taon. Binibigyan ng mga school bus service operator ng hanggang January 1, 2015 para palitan ang kanilang mga service units kung ayaw nitong maideklarang kolorum, pagmultahin o kaya'y tanggalan ng prangkisa. Although there are some units that are well maintained by the operators, majority nagde-deteriorate na. So to ensure that in tip-top condition yung public utility vehicles, especially school bus service, because of yung kinikater nilang clients who are children. Pag nagkataon, nasa 4,000 15-year-old school bus units ang agad na apektado ng kautusan. Kaya ang mga school bus operator maring tinututulan ng hakbang na nila ipapatay sa kanilang hanap buhay. Kahit nga mayaman, hindi naman bumibili ng sabay-sabay na. Hindi naman kung sinabi yung luma, hindi safe. Kasi meron luma na alaga at saka may bagong laspag ang paggamit. Disiplinado rin daw sila sa pagsunod sa safety and security features ng bawat school bus at regular din silang sumasailalim sa roadworthiness check-up at driver training. Kung tutuusin, pagdating daw sa mga safety features, stricto dyan ang mga school bus operators. Gaya na lamang sa bawat unit, kailangan daw kumpleto sa mga safety features gaya nitong stop and go card, tapos merong early warning device, meron syempre first aid kit. At yan, may sariling basurahan, merong fire extinguisher kung sakaling may mangyari. At meron din silang mga ganito, may mga cards na tawag dyan, dismissal card para raw nalalaman ng eskwelahan na sila daw ay accredited na sumundo doon sa mga estudyante. Pero bukod dyan, para matiyak na ligtas ang mga estudyanteng sasakay sa sasakyang ito, mine-maintain daw bawat taon ng operator ang kanyang sasakyan at gumagasta siya ng hanggang 40,000 pesos para lang makumpuni ito. Ang Miriam College, suportadong LTFRB, pero hiling nila, kaunti pa sanang panahon para mabigyang pagkakataon ng mga school bus operator na mapalitan ang kanilang mga sasakyan. Yung mga bata na nakakontrata, if by January, sino hatid at magsusundo dyan, dapat mabigyan din sila na enough time to prepare kasi this is business at malaking kawalan din ito sa kabuhayan nila. Rida Reyes, GMA News.